Come on, let's give the Lord the best clap of praise. Somebody shout it, hallelujah! Hallelujah! I am so blessed to be standing again. Last week ako po yung taya. This week, I am also yung taya. And I wanted to do it na magkasunod dahil excited po ako dito sa aking sinishare. And gusto ko pong tapusin yung ating sinimulan last week para hindi nyo po makalimutan. Sabihin nyo po sa katabi ninyo, hindi tayo makakalimutin. Hallelujah! Glory to God. Shall we bow our heads and pray? Heavenly Father, we just thank you for your mighty presence in the room. Lord, when you come, darkness has no place. Lord, when you come, anything is possible. That's when you come. And we thank you for coming in this place. We honor you today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan lang po natin ng Lord. Minsan pa. Hallelujah. Yung mas malakas, yung para sa Lord. Come on. Hallelujah. Okay, I will immediately start. Nakapatay yung aking timer. Hallelujah. Pakipindot yung set. Ayun. Ayan. Move the arrow. Ayan. Oops, sumobra. Ayan. Alright. Thank you po, Lord. My timer should start now. And medyo mahaba na naman itong ating pag-uusapan. But I believe it's going to be worth it. Sabi mo, worth it. But I will definitely squeeze this to the time allotted para sa akin. So last week, we talked about Genesis chapter 2. Tama? Praise God that walang sumagot. And I wanted to do a quick recap lang doon sa ating pinag-usapan. Doon sa Genesis chapter 2, dediretsuhin ko na po, di na po ako magkukwento. But we talked about this verse. Chapter 2, verse 5. At ang sabi dyan, before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain. Wala pa raw tumutubo kasi walang ulan. Bakit walang ulan? There was no man to till the ground. So the blessing was just waiting. The blessing was already there. Kanya lang, hindi lumalabas yung blessing dahil wala ka. Para lang yan, ikaw ay may binili, whether sa Shopee o Lazada na medyo mahal na item, pag dineliver yun sa bahay mo, kailangan nandun ka kasi pipirmahan mo. Hindi siya yung binabato lang sa ilalim ng gate o sa ibabaw ng gate. Does that make sense? Ano na po ba kayo noon? May nag-deliver, kailangan ikaw yung pipirma. Minsan nagpapakita pa ng ID. Ngayon, kung wala ka doon, hindi iiwanan yung blessing. Are you with me? Kasi wala ka. So, sabihin mo sa katabi mo, dapat nandun ka. Kung wala kang katabi, sabihin mo sa upuan na yan, magkakaroon ka ng tao dyan. Amen. Hallelujah. Now, the word till, sabi po dito, means to work, to serve. Amen? Yung Hebrew word niya na shinare ko sa inyo is abad. Sabi mo, abad. Now, tumalon tayo sa verse 15. Doon sa verse 15 na yan, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Yung Eden, ang Lord ang naging hardinero niyan. Siya yung gumawa ng Eden. At nung ginawa niya yung tao, nilikha niya yung tao, doon niya nilagay yung tao. Yun yung environment. Tinuturo ni Teacher Mean kanina, ano na nga ba yun? The success of the fish is in the water. Is staying in water. The success of the fish is staying in water. Ang ibig sabihin, kailangan yung isda nandun dapat sa environment niya. At yung environment niya ay tubig. Hindi sa batya. Pero na lang kung kakainin natin. Bakit? Pero kahit may aquarium ka sa bahay mo, pag walang tubig yung aquarium mo,
Deads. Deads. Tama? So ganun din po tayo. We need to be in the presence of God in order to live. And I'm so blessed that the Lord came today. Can I hear an amen? The Lord came. And that is the environment that we should be living in. Araw-araw, hindi lang sa loob ng church. Kahit nasan tayo, we should be in the presence of God. Kanya si Adan, na nilagay doon sa Eden kasi yung Eden represented the presence of God. Kanya nagkasala sila, inalis sila kasi hindi sila pwede doon. Does it make sense? Ano po? Praise God. Now, sabi doon, nilagay doon si Adan sa Eden to tend a bud. Parang till. Till equals tend, parehas. So parehas silang abad. Abad means to work, to serve. Kaya lang, dinagdagan ng Lord yung verse 15. Hindi lang to till, hindi lang to tend, also to keep. And when we say keep, yan yung shamar. Sabihin mo shamar. Shamar means, anybody remember? Anybody? Encourage nyo ako, pastor nyo ako. Encourage nyo ako na nakikinig kayo. At tinatandaan nyo kasi walang makakalimot din dito sa church na to. Ano yung sabihin ng shamar? Encourage nyo naman ako. Panginoon, patawarin mo kami. Shamar means to protect, to preserve. That's what shamar means. Ano? Kanya nga, sabi natin, ito pala trabaho ng tao. To work, to serve, to protect, and to preserve. Ulitin mo nga, to work, serve, protect, and preserve. I-try mo yan isulat or i-text mo sa sarili mo so that you will remember. Ano? The fastest way to remember something is when you write it. Kaya lang, high-tech na tayo, at least you text it. You're writing through text para maalala mo. Because this is very important. Kumbaga, sa mga nag-ahanap ng trabaho, ito yung JO. Ano? Ito yung job offer. This is the requirement. We need to work, serve, protect, and preserve. Hallelujah. Now, I left you with 3 things to ponder on. The first one was, your blessing has been waiting. The blessing, listen. That is why, sabi ng salita ng Diyos, the Father already knows whatever you're gonna ask Him, even before you ask. Why? Because He already prepared the blessing. The blessing has always been there. Tandaan mo to, walang instant blessing. Yung tipong nag-pray ka kasi ngayon, biglang may blessing? No. The blessing had already been prepared. He was just waiting for you to ask it. Kasi yun yung sinabi niya, ask, and you shall receive. The blessing has been there. You just need to ask. Ngayon, nung nag-a-ask ka, hindi dumarating, anong gagawin? You need to seek. Are you with me? Ano? Pag nag-a-ask ka, parang hindi dumarating ah. You're gonna seek now. Lord, tulungan mo ako para dumating. Nung lumalapit ka sa Lord, you were seeking. Sabi ng salita ng Diyos, when you seek me, and when you seek me with all your heart, you're gonna find me. So you come into His presence, you're seeking Him, hindi pa rin dumarating yung blessing. Wow, you're gonna need to knock. Lord! Lord! Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung paano po bumili sa isang tindahan sa kanto. Ano po ba ang sinasabi, pag dumating ka sa tindahan, wala doon yung tindera, ano dapat sinasabi? Pagbilan, pabili po, tao po, ano ba dapat sinasabi doon sa tindahan? Tao po. Ganun dapat. O sige, tatandaan ko na yan. Meralco? Notice of disconnection po, lalabas ka agad. Hallelujah. Ano? Okay, sige, alam ko na. Pag walang tao sa tindahan, tao po. Yan ang sasabihin. Okay. But this is the first thing that I left you with, is that the blessing has been there, always waiting for you to ask the Father. The second one that I shared with you is, you hold the key. Nasa sayo po ang susi. Sabihin mo, nasa akin. Eh, susi na yan, huwag mo iiwanan. The key is with you. For you to unlock the blessing that has been waiting, na naiinit yung blessing para makarating sa'yo, the blessing has been waiting, and you have the key to unlock it. How do you unlock it? You go to the presence of God. You ask, you seek, you knock. That's how you do it. And then the third one,
Dahil may mga bagay na sa'yo pinagkatiwala. Kapag ka wala ka doon, hindi lalago yung bagay na yun. May pamilya ka, tatay ka, absent ka sa pamilya mo, hindi lalago yung pamilya. Hello? Ano? Sino dito? Biktima kayo ng mga cellphone ninyo. Pag kumakain, habang nasa kotse, biktima ka ng cellphone mo. Habang nakikinig ng preaching, biktima ka ng cellphone mo. Lagi kang, based sa study, every 5 minutes. Every 5 minutes, people have the urge to get into their pockets and put out their phones and check. Walang tumunog, walang nag-vibrate, pero gusto mo lang i-check. Hello? Naranasan mo na ba yung nagbukas ka ng Facebook, nakita mo na yung kanina, tapos sinarado mo, tapos binuksan mo ulit yung Facebook, nakita mo na yung kanina, pero wala lang, gusto mo lang nag-i-scroll. May sakit ka ng ganon. Ganyan na yung mga tao ngayon ganon lang ng ganon. Ano? There are things that were assigned to you by God, assigned to me by God, and if we are not there, it will not grow. Kasi sa'yo naka-assign. Sa'yo nakatoka. Does that make sense? Are you with me? May mga bagay po na sa'yo nakatoka at kapag wala ka doon, walang mangyayari. Hello? Now, yan po yung recap natin. We are going to shift gears a bit. Kasi yung pong last week is foundational. Ano po? This week, ito po talaga yung gusto kong i-share sa inyo. So, last week, I shared the basis, the foundation, the fundamentals of what we're going to talk about today. So, 30,000 feet yon, above the ground. Ngayon, dadaling ko kayo sa 10,000 feet. Para mas makarelate tayo sa sitwasyon natin ngayon at magamit natin yung salita ng Diyos. I would like to bring you to a position. Sabihin mo, position. That we must embrace. Kailangan yakapin mo to. Do not miss this chance. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog ngayon. Huwag mo itong tulugan ngayon. You need to embrace this. Kasi, when we embrace this, we will become effective in our purpose. We will become effective in our calling. We will become effective in our assignment. You will become a better employee. You will become a better son, a better daughter. Kung anong papel mo sa buhay, kung anong sombrerong suot mo, you will become better. Sabi mo sa katabi mo, I want to become better. Hallelujah. Last week, I told you this. God is not looking for a worker or a servant. He is not looking for a worker or a servant. Meron siyang anghel na naka-assign para doon. At gusto ko malaman mo, isa sa mga trabaho ng anghel, may iba-ibang anghel May anghel na pang trono. Doon na sila araw-araw. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy. Ganun lang ginagawa nila araw-araw. Nababato sila, pastor, hindi. Na-enjoy nila yung ginagawa nila. Why? Because they were made to do that every day. Parang yung mga tao na sa luneta, nagbabantay maghapon, 8 to 5, di yung magalaw. Are they enjoying? Maybe not. But they were designed to do that. Merong ganong papel. Sa kumpanya nila, may ganong papel. Tumayo ka dyan. Kahit may kumausap sa'yo. Huwag kang gumalaw. Does that make sense? Ganon May naka-assign Ano? God is not looking for a worker or a servant. He has angels. At alam mo, isa sa mga trabaho ng angel, paglingkuran ka. Ooh, how about that? Nung mga bata tayo, nahulog tayo sa kama. Sino dito, nahulog ka sa kama nung baby ka? Naiwanan ka ng magulang mo, pagbalik ng magulang mo, nasa lapag ka na. Anybody? Wala? Kami lang? Ako lang. Walang kama? Okay, praise God. Banig. Mali talaga yung pagpapalaki sa amin ng magulang namin
Yung ginamit ng magulang namin, in-apply ko sa anak namin, kaya yung anak namin, 2 beses nahulog yun eh. Isang 3 months, isang 6 months. Yung 6 months, dumiretso kami ng ospital. Kasi, pag angat ko sa kanya, duguan na siya. Nataranta ko. Hello? Kasi tumama yung ngipin niya. Nahulog siya paharap. Tumama yung ngipin niya dito sa labi niya. Di syempre pumutok. Grabe yun. Takbo kami ng, yung bahay namin malapit lang sa Medical City, so it was just 2 turns. Medical City na kami. Pero ganun yung nangyari. Praise God, wala na pong ganoon. Sa mga gusto mag-anak, asawa, magbanig na lang daw po kayo. At least in the first 8 months. Yung bata. Hallelujah. May wisdom doon. Puti po kayo wise. Salamat po. Dapat nakilala ko kayo dati pa. Hallelujah. The angels are meant to serve you. Kaya na maliliit tayo, nahuhulog tayo, sasabihin ng matatanda, yung angel? O yung nahulog ka, hindi ka nasaktan, may angel. I actually believe that. May angel. Kasi the angels were meant to serve us. Can I hear an amen? Kaya alam mo, si Satan, si Lucifer, galit na galit sa'yo. Bakit? Ang ganda-ganda niya. Siya yung worship leader, siya yung pinakamagaling na anghel. And yet, he was made to serve. Ayaw niyang yumukod eh. Gusto niya mataas, pride. And that's why he fell. Hello? Sige, para hindi tayo masyado lumayo. God is not looking for a worker or a servant. Think about this. Look at the lives of past kings. Sino pong mga sumusunod sa mga hari nung araw? Pakita ko sa ito. Sino to? The British Royal Family. Ano po? Siyempre, kilala nyo to. Sino yan? Queen Elizabeth II. Sino sumunod sa kanya? See? Hindi. The second kasi kaya the third, ano? Pwede. Pero hindi. Sino pumalit sa kanya in the reigning king? Prince Charles. Yung kanyang panganay na anak. Si Prince Charles. Kanya lang si Prince Charles may sakit. At bagamat siya ay may sakit, maraming tao excited. Bakit? Sino susunod kay King Charles? Yung kanyang anak na panganay na si William. Asawa ni Imelda. Sir, ikaw ang papapalit. Si Prince William, Prince siya ngayon. Kaya lang yung tatay niya kasi, may edad na, may sakit pa. So siya na yung susunod, si Prince William. Si William may kapatid. Sino yon? Si Harry. Si Harry, na asawa ay? Si Meghan Yang. Hindi. Si Meghan Markle. Nasabi nila, ayaw na namin ng royalty, aalis na kami dito sa palasyo, we're gonna live normal lives. Kasi ayaw namin marami nagsasabi sa amin ng kung anong dapat gawin. Pero he is next in line. Ano siya? Anak. And guess what? Sino yung next in line? His son. His son. This is Prince George, ladies and gentlemen. Yung cute na George. Pag may gathering, yung camera lagi nakatingin dyan. Depende kung anong ginagawa niya sa kapatid niya. Inaasar niya, kinukulot niya, kinakalabit niya, nanggugulo, umiiyak. But this guy, I can tell you, he is being trained how to be a prince. He is trained, ngayon pa lang, how to be a king. Alam mo, biblical yon? Kasi train up a child in the way that he should go. Kaya kapag kayong anak mo matigas ulo, paano ka ba kasi mag-training? Maraming magulang, sasama ko na po yung mga lolo, tsaka lola. Sasabihin, yung anak, yung apo, makulit. Sino ba nagpalaki dyan? Ang ginagawa ng bata, ikaw yung pinapalaki. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Kasi yan ang totoo. Ang nagpapalaki sa bata, yung matanda, hindi baliktad.
Ano po? But listen, ito pong ganitong order. Hello? Hindi nila pinapasa yung trono kung kani-kanino lang. Even businessmen, share ko to last time. Who takes over the business? The children. Kaya maraming businessmen, bata pa lang yung anak, dinitrain na. That is the right thing to do. That is the best thing to do. Mag-aral ka maigi, anak, para pag nag-handle ka ng negosyo natin, mas mai-improve mo, mas mapapaganda mo, mas mapapalaki mo. Tama. Yun yung tama. Hello? Listen, God is not looking for a servant to handle His business. God is looking for sons and daughters. Sabi mo, ikaw yun. Alam mo, kaya ginawa tayong kamuka ng Diyos in His image and His likeness para pag tiningnan ka ng creation, akala nila si Lord. That's why. Hallelujah. It is in our DNA. Na ma-handle natin yung negosyo ng ating tatay. Can you say that with me? Handle. Hallelujah. Now, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw dapat ang nag-handle. Ikaw dapat nagmamanage ng kingdom business ng ating Diyos Ama. And how gracious is our God na hindi lang tayo binigyan ng authority, binigyan pa tayo ng power. Yun yung tinuturo sa Sunday School. Saan nanggagaling yung power? Nabanggit ko to kanina. Saan nanggagaling? Anybody? Lord, salamat po. Walang nakikinig sa mga nagtuturo. Sa Holy Spirit. Kaya nung umalis si Jesus, sabi niya, aalis ako, pero magpapadala yung Ama. Hello? Gracious si Lord. Binigyan tayo ng power. Hallelujah. Now, the title of our message today is Management 101. I was so excited when I was studying this because I honestly believe pag naunawaan natin to, we will become better at whatever we're doing. Kung anong papel mo ngayon, mataas, mababa, nasa gitna, it doesn't matter. Once we understand this and once we embrace this, gaganda lalo buhay mo. Sino ito gusto gumanda buhay niya? Amen. Hallelujah. Praise God. Now, management comes from the root word manage. Sabi mo, manage. Yung manage na yan, galing yan sa Latin word na manus. Sabi mo, manus. Yung manus, ang ibig sabihin yan, kamay. Ano? Madalas, kung anong ginagawa natin, ginagamit natin yung ating kamay. Pang-inom, pangkain, panggawa, pang-text, pang-abot. Hello? Ano? That is manage. Manus, which means hand. Now, manage means to handle, to direct, to take charge. Hello? Alam mo, I was trying to trim this down. Kaya lang sabi ko, sobrang ganda ng definition ng manage. Lalagay ko nga lahat. Ang ibig sabihin ng manage is to bring about or succeed in accomplishing. Pag sinabing bring about, dinadala mo. Ano? To accomplish. At sabi dyan, sometimes, despite difficulty or hardship. Minamanage mo yung isang bagay, hinahandle mo yung isang bagay, you are taking charge sa isang bagay,
And minsan, mahirap. Yun ang manage eh. Yung manage pala, kasama yung difficulty, kasama yung challenges, kasama yung issues, concerns, problems. Hello? The other definition of manage is to continue to function. Magpatuloy ka doon sa pinapagawa. To progress. Nako, ito yung favorite ko. To progress. Alam niyo po ba, pag meron akong naisip, talagang nahihirapan po akong kumain, nahihirapan po akong magpatuloy sa ginagawa ko hanggat hindi ko nakukumpleto kung ano yung iniisip ko. Ano? Ang problema ko lang, minsan may ginagawa ko. Tapos bigla ko may naisip, diyan ka muna, tirahin ko na to. Hop! Teka, meron na naman. Ano? Actually, ganun po yung aking, I don't know why I do that, but I've been doing that for more than 20 years na ako po ay nagtatrabaho. Pero I make sure na bumabalik ako doon sa una and I complete it. And then I go to the whatever. I always make sure once I start something, I finish it. Ano? Praise God. Hallelujah. Now, listen. That's why, pag bumalik tayo sa creation, Adam, sa chapter 2, was put in the garden. Why? To tend, to keep, to manage, to take charge, to progress. Hello? Si Lord, yung gumawa ng garden, and Adam was put there para alagaan yung puno. Itrim yung mga halaman. Pulutin yung mga dahon na tuyo. Hello? Hello? Ilang kondo na yung makikita mo? Nung ginawa, sobrang ganda. After 10 years, wow, parang iba na itsura. Hindi na maintain. Yung bahay ninyo, nung ginawa, wow, sobrang ganda. Pero ngayon, lalo na doon sa mga pindutan ng ilaw, parang may itim-itim na, parang may anino sa paligiran ng pindutan. Di ba? Hindi kasi nalilinis. Ano? God created Adam in His image and likeness and was put in the garden so that he can continue the work. He can progress what God has started. Hallelujah! Thank you po, Lord. Sino dito may sinimulan ka? Hindi mo pa natapos. Baka meron kang project, sinimulan mo, hindi mo pa natapos. Encourage kita, tapusin mo na. May sinimulan ka dati, kaya lang napagod ka, tinamad ka, pinart mo. Challenge kita, balikan mo, tapusin mo. That's managing. Hallelujah. Alam mo, napakahalaga nung kamukha ka ng magulang mo. Oh. Kasi masama pag kamukha ka ng kapitbahay mo. Nagka-problema. Hello? Naunawan niyo po. Mare, ba't naman yung anak mo kamukhang kumukha naman ni Pa? Hello? Nagka-problema. Kaya mahalaga kamukha nyo. Kung sino man sa inyo, kamukha niyo anak nyo. O kung hindi man, mix. Hallelujah. Praise God. Ano? Ano may mga anak ng mga artista? Artista na rin. Kagaya ng magulang nila. Tama. Mga anak ng politiko. Artista na rin. Ay, artista. Politiko na rin. Hello? Mga anak na negosyante. Negosyante na rin. Kaya sabi ko, yung anak ko, ito lang yung nakilala ko, na ang pangarap niya paglaki niya, gusto niya maging ahente. Bakit? Kasi yung magulang niya ahente. Wala siya ibang makitang maganda pang trabaho, kundi yung kagaya no sa amin. Bakit? Ahente kami. Kasi sabi ko, wow, yung anak ko ganon. Kasi yung iba gusto mag-doktor, mag-engineer, maging superhero.
maging pulis, maging abogado. Pero yung anak ko, hindi. Gusto niya maging ahente. Hallelujah! Kasi ganun ako. Ganun yung magulang niya, ahente. That's our job, that's our work. Kaya ganun gusto niya. Na-amaze ako, yun gusto niya. Wow! Hallelujah! Ano? Tanong, may anak ba dito ng Diyos? Kamukha ka ba niya? Ginagawa mo ba yung ginagawa niya? Tamo, humina ng humina yung amen. Actually, hindi humina, nawala eh. Noong una, amen. Yung pangalawa, amen. Yung pangatlo, silence. Bakit ganon? You see, this is the problem. This is our problem. Pare-parehas tayo. Sama ako. This is our problem. Kamukha tayo ng tatay. Hindi mapagkakamalang hindi niya tayo anak. Matatang tanong, ginagawa ba natin yung ginawa niya? Kaya sabi ni Jesus, I only do what? What the Father is doing. Kung ano daw yung ginawa ng tatay niya, ginawa niya. Nagawa ba natin? Three things that I want to leave you. 30 minutes na lang. Grabe naman yun. Ang bilis ng panahon talaga dito. Woo! 3 things that I want to leave you today. And this is the meat that I wanted to share with you last week. Kaya lang, hindi talaga kasya. Pero okay lang. Na-enjoy ko yun. I hope na-enjoy mo din. 3 bagay. The first thing that I want to share with you. Pakibasa. 1, 2, 3, fire! Ang topic natin, management. How to handle. How to take charge. How to progress. How to move forward. How to function. Sometimes with challenges. Sometimes with difficulty. Hindi kasama yon sa management. Ano? Management comes with doing. Sabi mo, doing. Listen, there are 3 stages. 3 stage in approaching the Word of God. Don't sleep on me now. Don't sleep on me. This is very, very important. 3 stage sa pag-approach natin sa salita ng Diyos. Kasi naniniwala ako, alam mo what the Bible means. Alam mo, it is the Word of God. Marami sa inyo, binabasa yun araw-araw. Merong hindi. Okay? Pero nakakabasa ka ng salita ng Diyos, nakakarinig ka. There are 3 stages in our approach to the Word of God. And I want to show you that here in Proverbs 2, verse 6. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Meron akong i-highlight na 3 salita dito. The first one is knowledge, and this is the first stage. Sabi mo, first stage. Knowledge is simply, ang ibig sabihin lang yan ay karunungan na nakukuha mo, natututunan mo, whether may nagturo sa'yo, tinuturuan ka, or nabasa mo, or narinig mo, or napanood mo, natuto ka. Hello? Sino dito yung pandemic? Marami kang natutunan. Hallelujah! Natuto ka magluto ng ganito, natuto ka magplantito ng ganito, magplantito. Dami natin natutunan ng pandemic. Hallelujah! Ano? That is knowledge. You acquire information through any means na posible. Ano ba? That is the first stage. When you read the Bible, you acquire knowledge. Ganun pala ang ginawa ni King David. Ganun pala ang ginawa ni Saul. Ganun pala ginawa ni Solomon. That is acquiring knowledge. Hello? That's the first stage. Yun yung pinakamababaw. This is the second approach to the Bible. Nagbasa ka, nag-acquire ka ng information. And then, naunawaan mo. Understanding. Marami sa atin, minsan, ako rin, kailangan ko magbasa ng Bible kasi pastor ako. so minsan, nagbabasa lang ako ng Bible. Hindi ko naunawaan. Ang masama, pag nagmamadali, dapat ang gagawin mo doon, pag di mo naunawaan, babalikan mo ulit. And then you're gonna ask God, Lord, tulungan mo ako maintindihan to. Pero minsan, madalas, kagaya mo, nagmamadali ka kasi. Kaya nung binasa mo, wala ka na naunawaan, hindi mo na binalikan. You did not ask God to interpret it to you or give you an impression. Hello? But the second approach
is not just reading the Bible or letting your phone play and let it read to you. Pinapakinggan mo kasi nagda-drive ka, nagluluto ka. No. That is the first stage. The second stage is once you read it, you heard it, but then you understood it. Merong revelation, merong pagkakaunawa doon sa salita ng Diyos. Hello? Ano? So that's the second stage. The third stage is this. This is the third stage na tinuturo sa atin ni Solomon sa Proverbs. The Lord gives wisdom. Now, many of us know what wisdom means. Wisdom is the application. In-apply mo yung nabasa mo, na naunawaan mo, ginamit mo. That's what wisdom is. Maraming tao, marami lang alam. Kaso tamad, ayaw gumawa. Naunahan ninyo? Nakita ka ng ganun tao, ang daming alam. Pero kulang sa gawa. This is the 3 stages in approaching the Word of God. And I'm talking to Christians. I'm talking to born-again people. I'm talking to kingdom people. I'm talking to people with the Holy Spirit. Kahit na matagal ka ng Kristiyano, kahit bago ang Kristiyano, these 3 stages remain. It's not just reading the Word, yung dinanan mo lang. You need to understand it. And once you understand it, you need to do it. You need to apply it. Can I hear an amen? Hallelujah. Bibigyan kita ng halimbawa dito sa 3 na to. Bumili ka ng pressure cooker. Napag-usapan kasi ito doon sa NPG yata eh. Bumili ka ng pressure cooker. Binasa mo yung manual how to use it. You had information na yung pitong sumasayaw sa ibabaw. Tama? Sabi doon sa instruction, huwag mong buksan yung takip hanggang pumipito. Ang instruction, yung mga nanay, alam to, yung mga nagluluto, kailangan tumigil yung pito, pinipindot-pindot pa. Tss, tss, tss. Ano? Kailangan wala nang tss, bagong bubuksan. Bakit? Kasi habang pumipito, tss, so lumalabas yung hangin, tss, binuksan mo, ano mangyari? Sasabog. Paano sasabog, pastor? Nuclear? Hindi. Biglang lilipad yung takip. Bakit? May pressure. Ngayon, kung binasa mo lang yun, hindi mo inintindi, anong gagawin mo? Bubuksan mo, sasabog. And then wisdom comes after. Nakuhanin nyo? Bakit? Nasabugan ka na. Napaso ka na. Nung kumukulong kung ano man. Hello? That is why this is the 3 stages. Mahalaga, maunawaan mo. Binasa mo. Pag di mo naunawaan, basahin mo ulit hanggang maunawaan mo. Ngayon, pag di mo pa rin magets, magkakaroon ka rin naman ng wisdom. Kanya lang, nasabugan ka na. yun lang. Matututo naman eh. Parang yung, ano lang yan, yung alitap-tap ni Rizal. Alitap-tap ba yun? Yung nasunog yung pakpak? Ano po ba yun? Gamo-gamo. Natuto naman yung gamo-gamo eh. Kanya lang wala na siyang pakpak. Magkakaroon ka rin ng wisdom. Pag dumaan ka sa isang problema, magkakaroon ka ng wisdom. Ang problema, you did not read the Word of God. Or maybe you did and you did not understand. Magkakaroon ka rin ng wisdom. Doon sa next. Pero doon sa una, wala na. Masasaktan ka na. Does that make sense? Naunawaan po. Praise God. Praise God. Same goes with God. You cannot just say, Amen, Amen, Amen. Pag may nagpipreach, Amen, Amen, Amen. Ano? Nung araw, lagi natin sinasabi, akin yun, akin yun, akin yun. Di mo in-apply? Tumigil ka doon sa number 2. O baka ito totoo eh. Hindi mo talaga naintindihan, akala mo lang naintindihan mo. Number 1 ka lang. Narinig mo lang. Naantig yung puso mo. Yes! Yes, Lord! Amen! Lord! Amen! Akin yan! Akin yon! Kaya dati, nung pinagpe-pray yung isa naming kotse, sabi ng isang kapatiran, yes, Lord, pauwiin ko na tong blessing na to. Hindi naunawaan eh. Kotse ko yung pinapauwi niya. Akin yun eh. Sa akin binigay ng Lord. Sabi ko, kapatid, mag-pray ka nung sayo.
iba yung pauwiin mo, wag tong sa akin. Parang awa mo na, di naintindihan. Narinig lang. Ginaya lang, pinarot. Hello? 3 stages. Napakalaga nito, kailangan natin to. Kapatid, kailangan mo itong maunawan, kailangan mo itong yakapin. Huwag ka lang mag-amen dyan. Listen. Check this out. James 2 to 14. James 2 verse 14. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. Ilang kapatiran na narinig ko? Ilan na? Pag nagpe-pray daw siya, may faith. Ito problema ng maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano may faith. Kulang sa. Ang Kristiyanong may faith, kulang sa gawa. Tandaan mo tong verse na to. It will not profit you. Walang benepisyong makararating sa'yo. Walang blessing na ma-unlock. Bakit? Kasi nag-amen ka lang. Kasi sabi mo, akin yun. Naturuan tayo mag-declare. Declaration is good. Nagde-declare ka na, nagde-declare. Nagpo-prophesy ka na, nagpo-prophesy. Pero wala kang ginagawa. James 2:14. Ang applicable para sa ating lahat. Any faith na walang gawa, sabihin mo sa katabi mo, walang kwenta. That is why prophecies. Sino dito na prophesy ka? Marami sa atin na prophesy. Kasi pag may propetang pumupunta dito, iniisa-isa tayo. Hallelujah. Kahit may edad na sila. Hallelujah. Binibigyan sila ng grace ng Lord to just prophesy and prophesy to each one of us. Listen, lahat ng prophecy na na-receive mo, lahat yun maganda. Amen? Amen. Pero conditional yun. It is conditional. Hindi mangyayari yung prophecy sa buhay mo kung ikaw ay panais lang ang amen. Akin yun. Dinideclare ko, mangyayari to sa akin. Pero wala kang ginagawa. Hello. It is conditional. Sabi ng angel kay Abraham at saka kay Sarai, this time next year, may baby na kayo. Sa sobrang tanda nila, kasi 99 years old na si Abraham, natawa yung misis niya. Natawa eh. Natawa? Bakit? Matanda na eh. Pero listen. Imagine this. Matagal na sila nag-aantay ng anak. For almost 25 years, kasi nung binigay yung prophecy, around 75 years old na si Abraham. May katandaan na. Tapos, nung 99 siya, this time next year, may anak na kayo. Ang tagal nila nag-aantay, 25 years. Imagine they said, Amen! Yes po, Lord! Thank you po, Lord! Wow! Kung tumigil sila doon, darating kaya si Isaac? Come on. Hindi. Imagine, they just declared repeatedly, magkakaanak tayo, magkakaanak tayo, magkakaanak tayo. Mabubuntis kaya si Sarah? Dahil dineclare? No. Church, intindihin mo to. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-declare. Maganda yung declaration. Hello? We should keep on declaring. We should keep on decreeing. But we should also be doing. Kasi kung wala silang ginawa mag-asawa, walang Isaac. Wala rin Jacob. Walang 12 tribes of Israel. There's none. Because prophecies are conditional. At kung ilalapit ko yung prophecy sa buhay mo, lahat ng dineclare sa'yo, kung wala kang ginawa.
it will not happen. You need to do something. You need to work. Hallelujah. Ano? Church, lahat tayo may gift. Amen? Lahat. Yung iba ayaw umamin, yung iba, iniisip talaga, wala. Pinagkaitan siya ng Diyos. I want you to look at Romans 12, 6-8. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Iba-iba daw yung regalo ng Lord sa atin. Depende sa nagbigay. Si Lord nagbigay. Praise God. Let us what? Use them. Let us use the gifts. Let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Listen, verse 7. Or ministry. Gamitin daw sa ministry. Let us use it in our ministering. He who teaches, in teaching. He who exhorts, gamitin mo raw in exhortation. He who gives, magbigay ka ng bukas ng palad. He who leads, should lead with diligence. He who shows mercy, magpatawad ng may kagalakan. Kapatid, don't just sit there and say amen. And say, akin yun. You need to go out and do it. Can I hear an amen? Sabi mo, Pastor, wag mag-amen. Di, ikaw naman, no? Grabe ka naman. You need to go and do it. Doing is managing. Pag sinabing manage, you are working, serving, protecting, and preserving. Listen. Start praying for the sick. When you hear somebody sick, family mo, kaibigan mo, start praying for them. Text mo. Pwede ba kita pag-pray? Start praying for them. Gusto mo ma-exercise yung gift mo ng Holy Spirit? Tinuturo yung sa Sunday school ilang weeks na. Ang tindi ng kapangyarihan ng Holy Spirit. You need to practice it. You need to pray for somebody. Pray for healing. Start praying for the sick. Don't be shy when the opportunity arises. For those of you binigyan ng heart ng Lord to write music, start writing music. Meron dito, ilang beses ka na na-prophesy, you're gonna write songs. Start writing songs. What are you doing? What are you doing? You see, na-prophesy ka, you did nothing. Start doing. Start writing songs. Start creating music. Start creating tunes. Yung iba dito sa inyo, start looking for that other job. Ang tagal mo na dyan sa trabaho mo? You want to look for another job? Start looking for another job. Go look for that other job. Puro ka naman reklamo dyan sa trabaho mo eh. Go start look for that other job. Ikaw na-prophesy ka mag-business? Go start that business. Kausap ko yung misis ko, kaming dalawa. Let's start that business! Titingnan ako ni Brother Raymond. Sabihin, kulit nyo eh. Na-prophesy ka mag-business, then go start the business! Hello? You want to have that next child? Go work on the next child. Mamaya. Go work on it. What? What is it? Hello? You want a house? Wala akong pera, pastor eh. Start looking for the house. Sa mag-aasawa lang natin ito sinasabi. Ayaw mag-asawa kasi bakit? Walang pera, kulang pa. Ano sinasabi ng mga may asawa na? Magpakasal na kayo, darating pera. Di ba lagi natin sinasabi yon? Walang pinag-iba to. Wala kang bahay? Maghanap ka na ng bahay. Darating. Yung pambahay ng bahay. Hello. Amen. Start doing, church. Start doing. What are we doing? You want to get that next car? Start checking cars. Last week, nagkaroon ng Manila International Auto Show. More than half of that ay Chinese brand.
Punta ka doon. Ay, wag na. Tapos na eh. Last week pa yun eh. Tapos na. Meron pa ulit, yung Philippine International Auto Show. Darating yun sa June. You wanna go check out that next car? You go there. Saan na makmakotse doon? Lahat ng gusto mo. Nandun. Start checking that next car. Wala akong pambili, Pastor. Start checking on that next car. Hello? Sorry po, nagre-ring yung telepono ko. Ako pa yung hindi talaga nag-silent, ha? Panginoon, patawarin mo po ako. You wanna go to the next trip? Gusto mo sumama sa global? Igawa ka na ng passport. What are you waiting for? Church, don't just say amen. Don't just say akin yun. Go do. And that's the first thing. Number 2. Management pinag-uusapan. Yung taas ng management skill at level mo, alam mo kung kanino nakasalalay? Sa'yo. Huwag kang tumingin sa boss mo. Huwag kang tumingin sa magulang mo, hindi ka kasi tinuruan. Huwag kang tumingin doon sa wala kasi akong pinag-aralan. Look at these verses. Revelation 1:5-6. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us what? Kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ginawa daw tayong hari ng Panginoon. And pari. Praise God. Look at the second verse. 2 Corinthians 5:20. Now then, we are what? Ambassadors for Christ. As though God were pleading through us. Ibig sabihin, yung sasabihin mo, parang si Lord yung nagsasalita. Yun yung sinabi. Kaya don't stop declaring, don't stop decreeing. Kapag kaya nyo natutunan mo sa preaching na to, hindi ka nakikinig. Hello? We continue declaring and decreeing, but we also need to be doing. Ambassador, we implore you on Christ's behalf, be reconciled with God, sabi ni Pablo. Psalm 8:4-5. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Wow, binibisita tayo ng Diyos. Pag nag-worship tayo, dumarating ang Diyos. Amen? For you have made him a little lower than angels. Sa ibang translation, God. Yan yung binabanggit ni Bishop palagi. A little lower than God. And you have crowned him with glory and honor. Listen, itong tatlong verses na ito. Wow. Kings, priests, ambassadors, a little lower than God, angels. Kapatid, di ko alam paano papakita sa'yo. Ganong kataas yung pagkakapwesto sa atin ng Lord. Ganong kataas. Sabi mo sa katabi mo, ganong kataas. Grabe. Pero eto madalas, kahit na Kristiyano na, mababa pa rin ang tingin sa sarili. Bakit? Kasi nakatingin dun sa wala, hindi nakatingin dun sa meron. In fact, paborito mo tong verse na to. You will be the head and not the... Exactly. Ganon kataas yung pagkakalagay sa atin ng Diyos. Ulo ka daw, hindi ka buntot. Hello? Ang ibig sabihin, mauuna ka. Can I hear an amen? Mauna ka eh. So, the height of your management capability on how to deal with things, how to handle things, how to take charge, take dominion, how to make things successful, how to progress things, how to function well, is solely on you. Ano pa bang pwedeng sabihin sa atin ng Lord para iganong ka, para encourage ka, para ma-boost ka? Ano pa? You're a king. You're an ambassador.
Hello? Ganyan ka. Hallelujah. Thank you po, Lord. Maraming tao nagtatanong, bakit kaya yung mga corrupt? Bakit kaya yung mga salbahe, sila pa yung big time? May nagtanong na ba sa inyo nun? Parang natanong ko na yung sa pastor ko, maliit pa ako eh. At kaya ganun? May ganun. Alam mo, merong salmista, eto rin yung tanong niya eh. For I envy the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Salmista ka ba? Pares sila ng tanong eh. Yun yung tanong ng psalmist, yung sumulat, Psalm 73. I envied. Medyo nagkaroon ng konting inggit ah. Saan? Doon sa prosperity. Doon sa yaman ng wicked. Verse 4, they have no struggles. Pag may kailangan sila, bibili lang sila. Their bodies are healthy and strong. Panay sa gym nila, post-post pa, sarapan ng kinain. They are free from common human burdens. Hindi nila kailangan pumila ng mahaba, bakit may special lane palagi sa kanila. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. Salbahe naman sila. Bakit sila ganun? Parang ang dali ng buhay nila. Ako nga yung nag-church. Ako nga yung mabuting tao. Pero bakit ako ganito? Sila ganun. Verse 12, this is what the wicked are like. Always free of care. They go on amassing wealth. Bakit ganun? Salbahe sila, wicked sila, unrighteous sila, ungodly sila. Heathen sila. Pero ba't parang payaman lang sila ng payaman? Yun eh. Yun yung tanong eh. But listen, Proverbs 13:22. May sagot ang Lord eh. A good man leaves an inheritance to his children's children. But the wealth, bago yung wealth. A good man leaves an inheritance to his children's children. Wow, yung mabuti raw tao, nag-iiwan ng mana. Hindi lang doon sa anak niya, pati sa apo. Nananawagan po ako sa mga magulang ko. Pa, ma, baka naman. Yung apo nyo. Yun yung sabi. Nakasulat, di ako nagsabi niyan. Ma, pa. Pero ito, but. Sagot to sa Psalm 73, di ba? Yung Psalm 73, bakit yung mga salbahe, yung mga manloloko, mga corrupt, hindi mga nagbabayad ng taxes? Bakit sila yung big time? Ito sagot ng Lord. But the wealth of the sinner is stored up for the pinapayaman sila ng Lord. Para kanino? Para sa righteous. May righteous ba dito? Pag sinabing righteous, ito yung mga humihingi ng tawad sa Diyos, nagpapatama ka sa Diyos. You come to the Lord and you want to be right. Lord, I'm sorry I made this mistake. I will not do it again. That's righteousness. That is repentance. Hello? Ano? The wealth of the sinner is stored up for the righteous. Na kanino yung pera mo? Nasa mga salbahe. So dapat lahat ng kaibigan mo salbahe. Kasi nandun pera. Hello? The wealth of the wicked is stored up for the righteous. Hayaan mo sila mag-ipon. When you start doing, ano ba pwede, I just wanna spend a few moments here. Ikaw righteous? Nagtatrabaho ka na maayos? Nagnenegosyo ka na maayos? Pag nakabenta ka sa wicked, sa'yo siya bibili. Pag sa'yo siya bumili,
yung pera niya sa'yo napupunta. Ilang unrighteous, ilan wicked, may penthouse na kondo. Mga kondo ngayon, sobrang mahal na. Mahina na 8 million. Depende pa sa lugar kung saan ka bibili. Sa bundok, mura. Sa city, mahal. Bibili sila sa'yo. Ano binibenta mo? May wicked bibili. Sa'yo pupunta pera nila. Pastor, sa malamig lang binibenta ko eh. O di yung lamig, ibenta mo. Yung sama, iwan mo sa kanya. Sa malamig eh. Ba't ba tinawag na sa malamig? Hindi ko alam. Hallelujah. Praise God. Church, listen. Itong verse na to, pinangahawakan mo to, the wealth of the wicked shall come to the righteous. Is stored up for the righteous. Hello? Kahit mag-pray ka araw-araw, kahit declare mo yan araw-araw, tong verse na to, kahit minemorize mo yan, kahit nakapingit ka, walang mangyayari if you do nothing. Makinig. Sino dito nagpe-pray ka ng provision? Lahat tayo nagpe-pray ng provision, tama? Sino dito nag-pray ka ng provision, dumating, pera? Praise God. Sino dito nag-pray ka ng provision, hindi pera dumating, iba? In kind. May kumatok. Ay, may ulam po kami para sa'yo. Ay, may nagpadala nito. May kumakatok, may nagpapadeliver sa'yo. Kailangan mo provision, hindi pera dumating. Pero may dumating na provision. Hello? Minsan pera, minsan in kind. Pero alam mo minsan, alam mo kung ano darating? Idea. At na-flatline na ako. Nagpe-pray ka ng provision, inaasa mo, pera darating. Minsan pera, madalas hindi. Minsan in kind. Pero alam mo madalas, may pagkakataon, idea ang darating. Lord, nagpray ako ng provision, idea naman binigay mo sa akin, pambihira ka naman, oh. Hinahanap mo, short time eh. Si Lord binibigay long term. Kaya idea ang binibigay sa iyo. Listen, an idea, say with me, idea. It is a concept. It is formed in the mind. Ito yung mga pagkakataon sasabihin mo. Sinasabi mo minsan, kung ganito kaya gawin ko yun. That's an idea. Meron ka naisip, kung ganito kaya gawin ko. Sa problema na to, kaya ganito kaya gawin ko. That's an idea. It comes from God. Hello? No? Kung mag-apply kaya ako ng ganun. Kung ibenta ko kaya to. Hello? That's an idea. Nagpe-pray ka ng provision. Pwedeng pera dumating, pwedeng in kind. Pero minsan, idea yung dumarating. Kaya lang yung idea yung ayaw mo. Bakit? Wala akong kapital. Ang hirap ng buhay ngayon. Naku, ang hirap magbenta ngayon. You kill the idea. Kasi gusto mo instant, gusto mo pera, cash. Cash is king, pastor. You do not understand. Ngayon, kung meron kang idea, wala kang ginawa sa idea, it will not materialize. It will go to waste. Sayang. So what happens next with an idea is really up to you. It's your choice. Binigyan tayo ng free will ng Panginoon. It's your choice. Hallelujah. Bilisan natin para matapos ko to. Kaya lang, ayokong palagpasin to. Ito gusto natin, instant miracle. Ang gusto mo, pag nag-pray ka, instant yung sagot. Ang pinaka naiinis ako, may magpapapray sa akin, Pastor, papray naman, oh. O sige. Kailan bang resulta niyan? Bukas. Bukas? Hindi mo sa akin sinabi kahapon, nung isang araw. Bakit minamadali mo palagi si Lord? Unless hindi mo alam. Pero ito yung sinasabi ko last time, may mga Kristiyano, secretive kasi,
Ayaw mo i-share. Ang gusto mo, yung last minute, tapos doon ka magpapapray. Iloko mo ako eh. Pati ako, papahirapan mo eh. Hello? Ano? Gusto mo instant, pag nag-pray ka, gusto mo, nandiyan ka agad sagot. That's a problem. He is a God of signs, wonders, and miracles, but what God has designed us to do is to manage life. Hindi instant. Ang totoo, ayaw ng Lord ng instant eh. Kasi kung instant lang, yung baby, di sana bukas may anak ka na. But it takes time. There's a process. Ayaw ng Lord ng instant eh. Pero ito gusto ng Kristiyano, instant. Naalala ko tong verse ito, Psalm 24, 3-4. Who may ascend the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place? He who has what? Clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol nor sworn deceitfully. Bakit ko ito naalala? Hinighlight ko, hands, clean hands. Bakit? Manus. Ano yung sabihin ng manus? Hand. Ano yung manus sa English? Manage. You need to work. You need to serve, protect, preserve. You need to use your hands. Clean hands. Sabi ng Bible. Hallelujah. Wow. Iskipan ko ng lahat to. Pumunta na tayo doon sa number 3. The last point. Number 3. God approves your requests. Nako, kailangan mo ito maintindihan. Pakibasa. Kapatid. Woo! Lahat tayo may pangangailangan. Lahat tayo may gusto. Kapag wala kang kailangan, wala kang gusto, hindi ko sure kung buhay ka pa. Kasi yung patay lang yung walang kailangan. Sila din yung walang gusto. Lahat ng buhay may pangangailangan at mayroong gusto. Amen. Kaya marami sa atin, nagpe-pray tayo dun sa kailangan natin at kung ano ang gusto natin na ibigay sa atin ng Diyos. Tama po ba? Kaya nangyayari, penge noon, hingi tayo ng hingi, penge noon, penge po nito, penge noon. Hello, hingi tayo ng hingi. Masama ba yung pastor? Hindi naman masama manghingi sa Lord. Hallelujah. But truth be told, hindi lahat ng pinag-pray mo, ginrant ng Lord. Hindi lahat ng pinag-pray mo, inaprobad ng Lord. Tama po ba? O sa akin lang nangyayari yon? Tama. Sasabihin mo ko, pray ka ng pray. Sasabihin mo ko, may faith ka naman. Hindi ka sinasagot ng Diyos. Ngayon, nauunawaan ko na. Kaya kailangan ko rin maunawaan mo para hindi mo na ako tatanungin. Unawain mo to. Ano? Makinig ka, ha? Kung ang prayer item mo ay hindi naman, walang kinalaman sa life or death, wala rin kinalaman sa kagalingan sa sakit o sa karamdaman, makinig ka and listen to me carefully. God grants prayers, petitions, and requests na kaya mo lang i-manage. Sasagutin lang ng Lord yung prayer mo, yung request mo, yung petition mo, na kaya mo lang i-manage. Si Sion, bigyan ko ngayon ng 1,000,000. Kay Sion, hindi sa inyo, sa kanya. Ano mangyari? He doesn't even know what 1,000,000 means. Maraming tao yan ang gusto. Thank you, Sion. Sorry, naging example ka. Pero maraming tao ganyan gusto eh. Instant eh, di ba? May pangangailangan eh. Instant, Lord, bigyan mo na ako ng ganito. Pero yung hinihingi mo, hindi mo pala kayang i-manage. Ilan na nanalo sa loto, nalugi. Nagkautang pa.
Ilan ang artista, sobrang big time, namamasukan na ngayon sa kung ano. Why? They weren't able to manage. Are you getting this? So the Lord will only grant, kung hindi life and death, ha? Kasi hindi mo mamamanage yung buhay eh. Tsaka matayan, nasa kanya yun eh. Yung kagalingan, nasa kanya yun eh. Ang gusto niya naman, gumaling tayo eh, tama? Sa kahit anong karamdaman, gusto niya yun eh. Pag hindi yun yung pinagpe-pray mo, sasagutin ka lang niya, yung kaya mong i-manage. Listen, let that sink in. Let that sink in. Nagpe-pray ka ng bahay? Sino nagpe-pray ng bahay? Praise God. Marami nagpe-pray ng bahay. Yung tinitiran mo ngayon, matagal lang may butas yung bubong, hindi mo pa mapaayos. Nagpe-pray ka ng bahay, yung bahay nyo, hindi mo mapanatiling malinis. Paano i-grant ng Lord yung gusto? Paano? Hello? Gusto mo ng promotion? Hindi ka makapasok sa office on time. Gusto mo ng promotion, pero ayaw mo ng responsibilidad. Ang gusto mo lang, tumaas sahod, pero ayaw mo ng responsibilidad, ayaw mo ng accountability. Lahat yun ayaw ko, gusto ko lang sahod. Wow! Really? Let's say, gusto mo mag-ipon. Sino dito gusto makaipon? Sinasabi ko doon sa mga single, nakaipon lang talaga ako nung nagkaanak na ako. Hindi nung nagkaasawa, nung nagkaanak. Hindi nung nagkaasawa, nung nagkaanak. Doon lang ako nagkaipon. Gusto mo magkaipon? Pero lagi ka nakabantay sa Lazada at sa Shopee, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Sale naman eh. Sino dito, bumili ka na ng sale? Sabi nung kaibigan mo, o kasama mo, o partner mo, asawa mo, anin mo yan. Ewan ko, basta sale kasi sayang. Come on. Pero gusto mong mag-ipon. Kaya sabi ni Pablo, renew the mind, transform the mind. Kailangan may mabago eh. Naunawaan niyo po ako, nang itong lahat ng example ko na ito, woo! Ilagay mo yung pwesto mo sa Diyos, lagay mo yung pwesto mo sa Kanya. Magpalit tayo ng pwesto. Sa volleyball, ganun eh. Naps, ibig sabihin, change court. Sabi nung ref, change court. Change court. Ikaw nandyan. Ikaw si Lord. Yung pinagpipray mong bahay, nakwento ko kanina, yung pinagpipray mong promotion, yung pinagpipray mo na ipon, bibigay mo kaya? Bibigay mo. Meron na ba rito? Bagsak yung anak mo sa school, hinayaan pang manood ng TV? Hinayaan pang maglaro sa labas? Hinayaan mo pala magbulakbol? Meron bang ganong magulang dito? I don't think so. Bakit? Kasi kailangan niya magtino eh. So listen, lahat ng pinagpe-pray mo, ibibigay lang sa'yo ng Lord yan if you can manage it. Listen, Luke 16. Tapusin na natin. Sabi dyan, pakibasa. Lahat ng pinagpe-pray mo, malaki. Sa maliit, naging tapat ka. Lahat na nakita mo, big time. Lahat sila nagsimula sa maliit. Lahat na makita mo, yung nakikita mo dyan, Robinson, nagsimula sila sa maliit. SM, nagsimula sa maliit. Lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ka ba sa maliit?
How can much happen when in the little things, the tiny things, you choose not to manage it? Parang biglang pag malaki yung dumating sa yung blessing, magaling ka ng manager. Wow. Talaga. Church, God loves to bless us. Kasama di Minister Renee. Kaya, day 1 pa lang, ang sinabi na ng Lord kay Adan at Eva, and God, what? Blessed them. Kakagawa pa lang sa kanila, kakalikha pa lang sila, they just came to being, to life, and God blessed them. Yun na talaga gusto ng Lord eh. Hello? Sabi natin, sa kingdom, walang kulang. Amen? Pero ikaw, kulang. Sa kingdom, sabi natin, walang sakit. Pero may sakit ka. Listen, don't get me wrong. Don't get me wrong. Merong sakit na pagsubok. Yung bulag, pinagaling ni Jesus, sabi, makasalanan po ba siya o yung magulang niya kaya siya bulag? Sabi niya, hindi. Nangyari yan so that the Father in heaven may be glorified. May sakit eh. Pinapadaan tayo ng Lord eh. Inahayaan niya eh. May pagkakataon eh. Para mag-glorify siya. Pero alam mo, maraming tao may sakit. Bakit? Pinabayaan niyo sarili. Yan totoo. Kung lumaklak ka ng cake, sobra. Ng leche. Check. Kung kumain ka ng taba, ng langis, maraming sakit, hindi dahil pagsubok, maraming sakit dahil kapababayaan natin. Ni dentista, hindi ka nagpupunta. Kapabayaan eh. Teka, hindi ikaw yun. Hindi. Naisip ko lang yun ngayon. Hindi ikaw yun. Hello? Last week, may holiday. 2 days, tama? Sabi ko sa mag-ina ko, alika, mag-food trip tayo. Punta tayong Binondo. Punta kami Binondo. Nung pauwi na kami doon sa may recto. Doon sa recto, merong pa diretso, merong pa kaliwa. Na arrow. Yung stoplight, hindi yung bilog. Arrow, diretso, isa kaliwa. Problema, nasa kaliwa ako. 2 lanes lang eh. Lumipat ako sa kanan. Paglipat ko ng kanan, yung pulis, pinapara na ako. Pinara ako ng pulis. Sabi ko, Sir, anong atin? Sabi, Sir, galing ho kayo ng kaliwa. Kakanan, bawal ho yun. Pwede ho kayo madisgrasya nun. Pwede ho kayo makasakit ng iba. Hindi obra. So, kwento-kwento kami. Syempre, nagpe-pray na ako sa loob ko. I'm sure yung dalawa kong intercessor, nagpe-pray din sila. Pinagpe-pray nila, huwag kang maglalagay. Hindi tayo maglalagay, kapatid, ikaw naman. Pinagpe-pray nila yung sitwasyon. So, sabi ko lang, pasensya na ho kayo, ganyan. Ba't naman ng pulis sabi, tinatanggap naman namin yung pasensya, pero mali ho ginawa nyo. Okay naman yun, okay. So sabi sa akin, sige, lisensya na ho. Binigay lisensya ko, okay. Sabi, okay. Hindi expired. Okay, patingin mo ng CROR. Okay, sige. Pagtingin ng CROR ko, 2021. 2024 na eh. Sa mga may sasakyan, alam niyo yan, dapat nire-rehistro yung auto taon-taon. 2021. Sabi ko, naku, naloko na. Wala akong madahilan eh. Sabi, Sir, kapag ganito ho, kailangan impound na yung auto nyo. Sabi ko, shit. Nag-tanks na yun. Nag-tanks na bigla. So, sabi ko, impound. Sabi ko, Lord, gagawin ko dito. Sabi ko, boss, hindi
pwede ho ba niyo akong pakitaan ng batas na kapag wala akong updated na OR, i-impound niyo yung auto? Eh di yung pulis, sandali lang ho. Sabi ko, pakitaan mo ako ng batas. Nagtatawag niya na ngayon yung, nangingi na siya ng saklolo. Anyway, dumating yung isa. Tapos sabi nung isa, wala ho kaming, wala ho tayong mapapakita niyan ngayon eh. Gawin niyo, punta muna kayo dun sa impound, tapos doon kayo sila ho magpapaliwanag sa inyo. So anyway, doon sa mga nakakaalam, baka alam niyo yung ganung batas, let me know kasi hindi ko alam. Actually, hindi ko na na-search. Sina-search ko habang nag-uusap kami. Ini-impound ba talaga kapag hindi updated yung OR? Kasi ngayon ko lang narinig yun eh. So anyway, ganun yung nangyari sa amin. So, after a few minutes, sabi ko, Sir, ganito na lang ho. Patawarin nyo na ho ako. Sisiguraduhin ko, itatamain ko po itong mali. Ano po? Magpaparehistro ka agad. Sabi ko, ganito na lang ho. Tikitan nyo na ho ako. Pero huwag nyo ho ako impound kasi may lakad ho kami. Magpe-prayer walk tayo nun eh. Prayer walk. Prayer walk. So anyway, praise God, sumagot ang Lord. Tinikitan ako. Okay, ticket. Okay, fine. Tapos may kinuwentuhan ako. The next day, ganito, kinuwentuhan ko. Sabi sa akin nung kausap ko, hindi mo sinabi, pastor ka? Free ba? Dahil pala sinabi ko no? May benefit. Naku. Hindi, ang sabi ko doon sa kausap ko, hindi ko ginamit yung barahan na yan, bro. Sabi ko, baka sabihin sa akin ng pulis, yan hirap sa atin eh. Pastor na nga ho kayo, hindi pa kayo nagre-rehistro. Ayoko na mamapahiya yung Diyos ko. Ako pa yung naging katisuran. Naunahan mo? I was in the wrong. I had no right to say, pastor ko. Ay, may kakilala ako yung ganito. Ako po yung tao na pagkamali, di mali. Pagbabayaran ko. Ganun eh. It's just it is. You know the biggest challenge to management, church? This. Distraction. Pag hindi mo na-manage yung distractions ng buhay mo, alam mong mangyari? Destruction ng buhay mo. Kaya lahat nung nagsimula sa maliit na taya sa sugal, marami doon nasira buhay. They could not manage it. They were distracted and they were destroyed. Many people get easily distracted. Hindi ko na dumiretso na tayo dito. Church, we are talking about management. Tapusin ko na. How are we handling ourselves, our family, your health, your dreams, your wants, the prophecies na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, na ni-ready sa iyo ng Diyos? Anong area ng buhay mo ang kailangan ng atensyon, kailangan mabago? Naalala mo kanina, 3 stages in applying, in approaching the word. Knowledge, understanding, and then wisdom. Wisdom is supreme, sabi ng salita ng Diyos. Kaya iwanan kita nito. Kung ano man ang area ng buhay mo na kailangan, I want you to picture this verse. I don't know, memorize this verse. Therefore, Hebrews 12:1-8, since we are surrounded by, no, not this one. It should be James 1:5-8. Sabi rito, if there are areas in your life that you need changing or need changes, what we need is wisdom. But before we get wisdom, we need to study the Word, read the Word, listen. Try to understand it. Hindi mo magets? Read it again. Hindi mo magets? Pray. You need to understand it, and then wisdom comes. If you need wisdom, kasi kulang, may wisdom ka naman eh. I believe this, may wisdom ka naman. Kaya lang, there are areas in your life that you need more wisdom. Sabi dito, kung kulang ka ng wisdom, ano sabi? Ask our generous God, our gracious God. Why? He will give it to you. Kasi gano'n lang si Lord, ask, you shall receive. You need more wisdom? You need greater wisdom? Ask our generous God. He will not rebuke you for asking.
Ano? But, kapag humingi ka, ano sabi? Be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Humingi ka daw ng wisdom. Kanya lang, siguraduhin mo may faith ka. Yung faith na mayroong trust. Yung tao na humihingi sa Diyos na walang faith and trust, huwag ka nang mag-expect. Huwag ka nang umasa. Dahil your loyalty is divided between God and the world. Ano ibig sabihin nun? Nananangan ka pa sa sarili mong alam o sa sarili mong galing. And they are unstable in everything that they do. Hallelujah. Praise God. Thank you po, Lord. I'm sorry I exceeded much of time. But I'd like to ask everybody to stand. Is there anything in your life that you need wisdom? Paano i-handle? How to manage? How to take charge of? Church, James 1:5. Ask. Ask our gracious God. And you know what? I cannot ask it for you. You need to do it yourself. You need wisdom? May mabigat na problema, talagang kahit saan ka tumingin, parang wala. Parang wala kang makita liwanag. Ask. Seek. Knock. Let's do that right now. Kung anong area ng buhay mo that needs it, just ask. Sabi mo, Pastor, sige, patulang ko yung bahay. Sige, patulang ko yan. Maghahanap ako. Paano kaya? Ask God. Sige, maghahanap na ako ng trabaho. Pastor, papatulang ko yung sinabi mo. Paano kaya? Sige, hanap ka na. And then ask. How? You want that business? Sige, patulang kita, Pastor. Let's start studying the business. Kulang kapital. Ask. Do not look for things you do not have. You have enough. At lahat ng kulang sa iyo, kayang punuan ng Ama. Ask. Just ask. Hallelujah. Thank you, Lord. The Lord is here. He can hear your heart. And I declare this to you. I cannot ask wisdom for you. Hindi ko mahihingi yun para sa'yo. Kailangan ikaw humingi. But I pray this victory declaration to you. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Yes. I declare this to you, church. Now when you seek Him, you will find Him. At yung hiningi mong wisdom, it will come to you. He will answer you. He will not rebuke you when you ask. All you need to do is ask. And when you ask, you need to have faith. You need to have trust. Lift your hands. Lord,
sa amin na humingi ng wisdom ngayong araw po na ito, Lord, we seek your grace to receive it. We receive it. I declare ideas to come. I declare, Lord God, faces of people that you want them to connect with. I declare, Lord God, logos that you want them to see. I pray, Lord God, that you will give them, Lord God, a vision, an impression today, because that's what you do. Teach us how to manage what we have, regardless how small or how big. Give us that grace to manage with the little tests. Patas ng patas. Patas ng patas. Thank you po, Lord.